Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Kanina nga'y nakuha ng Clippers ang panalo nang wala ang kanilang superstar Kawhi Leonard. Ginulat nga ng Clippers ang madami matapos sa tambakan ng Mavs sa first half at ilimit lamang ito sa 8 points sa second quarter. Ganun pa man sa second half ay napansin natin na iba nga ang tema ng laro. Bumawi nga ang Luka and Kyrie duo despite the lack of support sa kanilang mga kakampi. Naibaba nga nilang lamang ng Clippers ngunit masyadong malaki talaga ito kaya naman kinapus pa din sila. So posibleng may nahanap nga ang Mavs sa butas na pwede nilang magamit sa Game 2. Ganun pa man ang good news nga para sa Clippers, ayon sa report kanina ay sigurado umano si Coach Ty Lue na babalik si Kawhi Leonard sa series na ito. So ibig sabihin nga nito ay babalik si Kawhi at ang pinaka-late nang pwede siyang bumalik ayon at least kay Ty Lue ay sa Game 4. Bukod na lang nga kung magawa ng Clippers ang hindi inaasahan na malagay nila ang Mavs sa 3-0 situation. Dahil kung ganito nga, I don't see the reason to rush Kawhi back. Dahil kung manalo nga sila sa Game 4, makakapagpahinga pa sila ng at least another 3 or 4 days or even a week. And that will benefit Kawhi Leonard going into the second round, kung sakali nga. As of now ay hindi pa sinasabi ni Coach Ty Lue kung kailan specifically maglalaro si Kawhi. As much as possible ay itatago nga ito ng Clippers upang magulat ang Mavs. Magugulo nga ang defensive game plan ng Mavs kapag biglang naglaro si Kawhi. Katulad kanina, minutes before the game inanunsyo na out si Kawhi. Habang ayon naman kay Harden after the game ay 2 days ago pa lamang ay alam na nilang out si Kawhi. Sa palagay nyo ba ay dapat pa na bumalik ang 2-time finals MVP sa series na ito o magpahinga na muna? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Gabe Vincent. Kahapon nga'y napanood ng lahat ang another atrocious performance si D'Angelo Russell sa playoffs, scoring only 13 points sa 20 shot attempts and only making 1 3-pointer sa 9 attempts. Makikita din nga si D'Lo na tinatarget ng opensa ng Nuggets sa mga action si Jamal Murray o KCP. Tinatawag nga ni Murray kung sino man ang tao ni D'Lo upang magbigay ng screen sa kanya. At isa pang play na ginagawa nga ng Denver ay si KCP naman ang ginagawa nilang main option sa DHO o dribble handoff play. So talagang tinatarget siya ng Nuggets at ang kanyang tsansa na malagay sa court ay kung gumagawa siya ng offensive impact, isang bagay na hindi natin nakita sa Game 1. Sa West Finals last playoffs ay nag-average si Murray ng 32.5 points, 6.3 rebounds and 5.3 assists per game on 55% shooting sa field. Sa finals naman laban sa Heat ay nagtala lamang siya ng 21.4 points, 6.2 rebounds and 10 assists per game on 44% shooting sa field. At impressive numbers pa din nga yan, ngunit bumagsak ito ng konti at malaking dahilan dyan ay si Gabe Vincent na 4 na minuto lamang ang nilaro sa Game 1 taking 0 shot attempts. Last year lang nga ay nagtala ito ng 19 points sa Game 1 ng finals at 23 points naman sa Game 2. Naiintindihan nga ng mga fans na madami ang minuto ni D'Lo, ngunit noong minamalas na ito ay hindi nga maintindihan ng mga fans kung bakit hindi pa ginagamit ni Coach Darvin Ham si Gabe Vincent. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?